Anong mapupulot mo sa bansang yan? Masyadong mainit, magulo, at hindi westernized ang kultura ng negosyo. Tigilan mo na ang delikadong kalokohang iyan. Ang mariing pagtutol ng aking ina. Gayunpaman, si Victoria, na 29 taong gulang na nagpapatakbo ng isang cosmetics brand sa San Francisco, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Caroline ay kailangan itong gawin kahit anong mangyari. Ang benta ay bumaba ng 80% at sila ay nasa bingit ng pagkalugi. Sa desperadong sitwasyon na iyon, sumugal ang magkapatid sa Pilipinas, isang desisyon na tuluyang babago sa kanilang buhay at magpapalambot maging sa konserbatibong puso ng kanilang ina. Ano nga ba ang alindog ng Pilipinas na nagawa iyon? Tuklasin natin ang kanilang kwento. Ako si Victoria, 29, at pinamamahalaan ko ang Desert Rose, isang cosmetics brand kasama ang aking kapatid na si Caroline sa San Francisco. Oh, dapat siguro ay pinamamahalaan noon. Nagmula ang aming pamilya sa Arizona. Namatay ang aming ama noong 12 taong gulang ako. At si Inay Margaret na lang ang nagpalaki sa amin. Si Inay, 64, ay isang matatag na babae na nagpapatakbo ng ilang negosyo gamit ang yaman na iniwan ng aming lolo mula sa kanyang tagumpay sa industriya ng langis. Ngunit, siya ay napaka-konserbatibo. Naniniwala siya na dapat may stable na trabaho ang mga babae. Kaya labis siyang nag-alala nang simulan namin ang negosyo ng pampaganda. Si Caroline, 26, ay 3 taon ang mas bata sa akin at kabaligtaran ko. Ako ay praktikal. Naniniwalang mas mahalaga ang mga numero kaysa emosyon at sinusuri ko ang lahat batay sa realidad. Si Caroline naman ay madamdamin at napakakuryoso sa mga bagong kultura. Nag-aral siya ng marketing sa kolehiyo at laging sinasabi, "Ate, napakaraming magagandang bagay sa mundo na hindi pa natin alam." Sa simula, maayos ang takbo ng negosyo. Kami ang kauna-unahang indie cosmetics brand na nagkaroon ng kontrata sa ilang beauty store sa California at kumikita kami ng regular buwan-buwan. Ang moisturizing cream namin na gumagamit ng desert plant extract ay talagang nag-viral at umabot pa sa 250,000 ang benta namin sa isang buwan. Ngunit nagsimula ang problema noong nakaraang taon. Dumagsa ang mga mababang presyo na cosmetics mula sa online stores. Ang mga Chinese-made na produkto ay nag-aalok ng parehong benepisyo sa kalahati lang ng presyo. Hindi pa sapat iyan. Pumasok na rin sa mid-market ang malalaking sikat na brands, kaya paliit ng paliit ang espasyo para sa maliliit na brands na tulad namin. Nakakatakot ang bilis ng pagbagsak ng benta. Mula 150,000, naging 100,000, 80,000, 50,000 at 30,000 na lang. Sa pagbaba ng 80%, napakahirap na itaguyod ang buwan ng renta na lambing 14,000. Ang sahod ng 3 empleyado na lambing 15,000 at ang gasto sa materyales. Ate, kailangan nating subukan ng bago, sabi ni Caroline isang gabi sa opisina. Ako, sa totoo lang, ay skeptical. Ano pang bago? Punong-puno na ang merkado. At may limitasyon na magagawa ng maliit na brand na tulad natin. Ngunit biglang ipinakita sa akin ni Caroline ang kanyang telepono. Ate, tingnan mo ito. Ang daming post tungkol sa Philippine Beauty sa Instagram. Sobrang taas ng interes ng mga babaeng Amerikana sa mga Filipino natural ingredients. Nagulat ako sa ipinakita niyang datos. Maging sa malalaking beauty stores tulad ng Sephora, dumarami ang mga Philippine-inspired brands at naging trend ito lalo na sa mga teenager at 20s. Pero alam mo ba ang talagang kahanga-hanga, ate? Ang mga produkto ng Pilipinas ay may magandang ingredient at makatwira ng presyo. Ang mga bagong kultura ng kagandahan tulad ng slow beauty at paggamit ng pili oil at kalamansi ay nakakaakit sa mga babaeng Amerikana. Sa simula, tawa lang ang isinagot ko. Ano bang espesyal sa mga Philippine cosmetics? Parang pareho lang naman lahat yan. Magaling lang sila sa marketing. Ngunit sunod-sunod ang ipinakita ni Caroline ng mga data na hindi ko kayang ipagsawalang bahala. Ang mga video tungkol sa Philippine beauty sa video sites ay umabot na sa hundreds of millions ng views. Maging ang mga sikat na artista sa Hollywood ay lantaran ng nag-iengganyo ng mga Philippine-made na produkto. Ate, tingnan mo ito. Ang Pilipinas ay naglalabas ng mga innovative na cosmetics gamit ang coconut water at indigenous na extracts. Ang mga serum, ilang-ilang mask, at Nara bar cream ay sobrang sikat sa Amerika. At ang presyo ay mas makatwiran pa kaysa sa mga ginagawa natin. Noon ko lang napagtanto. Habang nakatuon kami sa merkado ng Amerika, ang merkado mismo ng Amerika ay nakatingin na sa Philippine beauty trend. Ito na! Biglang palakpak ni Caroline.
Ate, pumunta tayo sa Pilipinas. Personal nating pag-aralan ang merkado ng PH Beauty at maghanap ng talagang magagandang produkto para ipakilala sa Amerika. Ito na ang tamang panahon. Unti-unti akong nahikayat, ngunit bumabagabag sa akin ang mga praktikal na problema. Pero, ano ang alam nating tungkol sa Pilipinas? Hindi tayo marunong magtagalog. Hindi natin alam ang kultura. Paano tayo magnenegosyo? Kaya nga kailangan nating pumunta, ate. Sa sitwasyon natin ngayon, mayroon pa ba tayong dapat pang mawala? Siguradong malulugi tayo kung mananatili lang tayo rito. Tama si Caroline. Ngunit ang pinakamalaking problema ay si Inay. Kinaumagahan, kinausap namin si Inay. At gaya ng inaasahan, mariin siyang tumutol. Anong mapupulot mo sa bansang yan? Masyadong mainit, magulo, at hindi westernized ang negosyo nila. Tigilan mo na ang delikadong kalokohang iyan. Kung gusto mo ng pagkakataon, mag-aral ka sa Chanel ng France o sa Gucci ng Italy. Galit na galit si Inay. Paano kung pumalpak kayo sa panggagaya sa kulturang Asyano na iyan? Tayo ay mga tao ng kulturang kanluranin. Pero Inay, sikat na ang PH Beauty sa Amerika. Trend na ito sa mga kabataan. Ang trend? Mabilis mawawala iyan. Hindi kailangang sumugal ng pamilyang tulad natin. Ang sagot ay pagpapalaki ng negosyo sa Arizona ng dahan-dahan. Subukan man namin siyang kumbinsihin. Matigas si Inay. Ano ang alam ninyo sa Pilipinas para magsimula ng negosyo? Hindi iyan ang estilo ng pamilya natin. Ngunit sa Amerika, wala na kaming makitang kasagutan. Mas mura ang presyo ng mga kalaban at mas maganda ang kondisyon na iniaalok. Patuloy kaming naitutulak pa atras. Kung magpapatuloy ito, tiyak na ang pagkalugi. Sa gitna nito, may nangyari na talagang nakakagulat. Biglang nagbigay si Inay ng ultimatum. Sige, kung gusto ninyong pumunta sa Pilipinas, pumunta kayo. Pero may kondisyon ako. Kung hindi kayo babalik sa loob ng 4 na buwan, tuluyan kong puputulin ang suporta sa kapital ng negosyo na 1.8 million na iniwan ng lolo ninyo. Ang 5 to 1.8 million ay ang lifeline ng aming negosyo. Kung wala iyon, kailangan na naming magsara. Seryoso si Inay. Ang 4 na buwan ay sapat na para makita kung anong klaseng lugar ang bansang iyon. Kung gusto ninyo pa ring manatili roon pagkatapos niyan, hindi na tayo pamilya. Isa itong tunay na dilema. Kung pupunta kami sa Pilipinas, baka makahanap kami ng bagong pagkakataon, pero baka tuluyan ng matapos ang relasyon namin ni Inay. Kung hindi naman, tiyak na malulugi kami. Ngunit sabi ni Caroline, Ate, subukan natin. Sikat na sikat ang PH Beauty. Ito na ang pagkakataon. Malulugi rin naman tayo kung mananatili lang tayo rito. Kaya subukan na lang natin. Sa huli, nagdesisyon ako. Nagtungo kami sa Pilipinas. Habang lula ng eroplano patungong Naiya Ninoy Aquino International Airport, patuloy akong nag-iisip, matututunan ba talaga namin ang sikreto ng PH Beauty sa Pilipinas? Makakabalik kaya ako kay Inay ng may dignidad sa loob ng 4 na buwan? Magbibigay ba talaga ng bagong pagkakataon ng bansang ito? Mula nang dumating kami sa Naiya, nalito na kami sa lahat ng bagay na bago. Ibang-iba ang mga karatula sa Tagalog, ang ingay ng mga salita at maging ang amoy sa hangin. Ngunit mula pa lang sa unang araw, nagsimula na ang mga hindi inaasahang pangyayari. Sa Naiya, mula pa lang sa unang araw, nagkagulo na kami. Nawala ang suitcase ni Caroline. Wala kaming mahanap na hotel at nakikipag-usap kami sa mga airport staff sa Ingles pero parang walang pag-asa. Ate, lahat ng damit at makeup ko nandoon. Ano ang gagawin ko? Umiiyak na sabi ni Caroline. Ako naman, nataranta. Simula pa lang, ganito na ang nangyayari. Baka nga maling desisyon ang pumunta sa Pilipinas. Ngunit biglang may lumapit na lalaking Pilipino na nakasuot ng simpleng t-shirt at jeans. Mukhang may problema po ba kayo? Ang ganda ng kanyang Ingles. Nagulat ako. Hinanap namin ang suitcase namin, pero hindi namin alam kung saan magtatanong, sabi ni Caroline. Nakipag-usap siya sa staff sa Tagalog at tinulungan kami ng may kabaitan. Lumabas na napunta pala sa ibang terminal ang suitcase. Wala yan, normal lang yan. Nagtutulungan ang lahat sa Pilipinas, sabi niya habang nakangiti. Ako, sa totoo lang, ay nag-ingat dahil sa simpleng pananamit niya. Salamat po, pero nagmamadali po kami. Ngunit iba si Caroline. Maraming salamat po talaga. Ako si Caroline at ito ang ate kong si Victoria. Ano po ang pangalan ninyo? Marco Dela Cruz ang pangalan niya.
Nagtrabaho ako sa industriya ng cosmetics, sabi niya. Iniwan niya lang ang contact number niya sa halip na business card. Sa isip ko, ano namang klaseng negosyo sa cosmetics ang ginagawa ng taong walang business card? Tinulungan pa kami ni Marco na sumakay sa LRT at MRT. Sa loob ng tren, sabi niya, ang public transport sa Maynila ay talagang maginhawa. Mabilis at ligtas. Napakabibo niyang sinabi iyon. Noong unang gabi sa hotel, skeptical talaga ako. Kailangang magkaroon ng resulta sa loob ng 4 na buwan. May matututunan ba talaga ako sa bansang ito? Ngunit sabi ni Caroline, Ate, mukhang maraming mababait na tao tulad ng tumulong sa atin sa airport. Subukan lang nating buksan ang ating isip. Nagsimula ang market research kinabukasan. Pumunta si Caroline sa isang beauty store sa Makati at nagkwento ng isang nakakagulat na karanasan. Inanalisa ni Manang Lisa, isang beauty consultant, ang balat ni Caroline sa loob ng 30 minuto. Kombinasyon ng balat mo, pero tuyo ang iyong oil glands. Dahil sa tuyong klima sa Amerika, nasira ang moisture barrier mo. Kung gagamitin mo ang produktong ito ng paunti-unti, tiyak na gagaling ito sa loob ng 4 na linggo. Tuwang-tuwa si Caroline habang tumatawag sa akin. Ate, ang galing. Sa Amerika parang maganda to para sa lahat ng skin types lang ang payo. Pero dito, scientifically analyzed. Ako, skeptical pa rin. Marketing gimmick lang yan. Hindi iyan totoo. Ngunit sa isang beauty seminar sa BGC, may naghihintay na talagang espesyal na pagkikita. Nakilala niya si Lia Gonzalez, isang beauty vlogger na may 600,000 subscribers. Si Lia, 27, ay nag-aral sa California sa loob ng 2 taon, kaya alam niya ang kulturang Amerikano at ang lalim ng Philippine beauty. Mabilis na resulta ang gusto sa Amerika. Pero sa Pilipinas, mahalaga ang paggamot sa ugat ng balat. Diyan nagmula ang kultura ng slow beauty at root care. Nag-usap sina Caroline at Lia tungkol sa PH beauty trend sa isang trendy cafe sa Bonifacio Global City. Tuwang-tuwa si Caroline nang sabihin niya sa akin kinabukasan, Ate, sabi ni Lia, matagal na siyang gustong pumasok sa US market at sana raw ay may local partner siya. Napakalaking pagkakataon ito para sa atin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagtaka ako sa business inspiration na nakita ko kay Caroline. Ang kapatid kong madamdamin lang noon ay naging aktibo sa paghahanap ng pagkakataon sa negosyo. Parang may nagbago. Ako naman, binisita ko ang kumpanya na sinasabing pinagtatrabahuhan ni Marco. Sa totoo lang, wala akong inaasahan. Ngunit nagulat ako sa teknolohiya na nakita ko roon. Mayroon silang indigenous plant extraction technology. Ito ay teknolohiya na gumagamit ng tradisyonal na healing ng Pilipinas at inia-apply sa modernong paraan para kunin ang mga sangkap na mabuti sa balat. Kahanga-hanga rin ang customization system nila para sa bawat skin type. Talaga bang sa Pilipinas na develop ang ganitong teknolohiya? Tanong ko. Ngumiti si Marco at sumagot. Resulta po ito ng pagtatagpo ng tradisyon ng Pilipinas at modernong siyensiya. Lalo akong namangha sa teknolohiya na gumagamit ng artificial intelligence para mag-analisa ng skin cells sa 3D at gumawa ng customized na produkto sa loob lang ng ilang araw. Wala akong nakitang ganitong teknolohiya sa Amerika. Ngunit hindi ko pa rin maalis ang prejudice ko. Ang mga produkto ng Pilipinas ay panggagaya lang sa Western technology. Hindi ito tunay na innovation. Umabot sa rurok ang ganoong saloobin ko sa isang pulong namin sa isang cosmetics company ng Pilipinas. Buong tapang akong nagsalita, mas ligtas at mas epektibo ang produkto namin na approve sa Amerika. Kulang pa sa verification ang mga produkto ng Pilipinas. Nag-alok si Marco ng blind test. Kung ganoon, bakit hindi ninyo subukan ikumpara? Itago ang brand name at suriin lang ang product effect. Ang resulta ay talagang nakakagulat. Pinili namin ni Caroline ang produkto ng Pilipinas. Ngunit hindi ko pa rin ito tinanggap. Hindi patas ang test condition. Gawa ito para sa klima ng Pilipinas. Kaya natural lang na mas maganda ang epekto dito. Pero may mas malaking problema. Araw-araw, tumatawag si inay tuwing alas 5 ng umaga alas 3 sa Pilipinas para mag-pressure. Magkakasakit ka dyan sa kakaibang pagkain. Huwag mong pagkatiwalaan ng mga lalaking Pilipino. Kung maganda ang Philippine Cosmetics, bakit hindi mo nakikita sa US market? Bumubuga ng puot si inay, lalo na noong sinabi ni inay. Ang Pilipinas ay isang konserbatibo at saradong bansa. Walang unique na teknolohiya na lalabas dyan. Talagang na-disappoint ako.
Ngunit sa isang sulok ng puso ko, pareho rin ang iniisip ko. Pinagtatawanan din ng mga kalaban namin sa Amerika ang pagpunta namin sa Pilipinas. Sinasabi nilang walang future ang Asian market. Nagsalita pa ang marketing director ng Blazing Beauty na kalaban namin na naghahanap ng kakaibang daan ng Desert Rose dahil malapit na silang malugi. Ang pinakamasama, nagsimula nang magkaroon ng alitan sa pagitan namin ni Victoria at Caroline. Ate, ang dami kong natututunan dito. Nagre-research din kami ng Philippine market kasama si Leah. At ang dami naming nakukuhang impormasyon tungkol sa mga kumpanya ng Pilipinas na gustong pumasok sa Amerika. Sabi ni Caroline. Sumagot ako ng malamig. Hindi negosyo ang pinunta mo, kundi love life, hindi ba? Tama si Inay. Umuwi na tayo. Ngunit nagalit talaga si Caroline. Ate, bakit ka puro prejudice? Si Leah ay talagang expert. Hindi lang subscribers ang 600,000 niya. May dahilan kung bakit siya sinusuportahan ng marami. Napatigil ako. Expert? Ano bang expert ang isang vlogger? Nagme-makeup lang siya at nagsasalita sa harap ng kamera. Ate, science major si Leah at nagtrabaho sa beauty industry sa loob ng 5 taon at may 2 taon siyang karanasan sa US market. Mas alam niya kaysa sa atin. Noon ko lang napagtanto. Hindi lang pala sa Pilipinas ako may prejudice, kundi pati na rin sa mga tao roon. Si Marco, si Leah, lahat sila ay mas professional at mas may kakayahan kaysa sa inaakala ko. Nakita ko rin na lalong nagiging malapit sina Caroline at Leah. Nag-uusap sila tungkol sa PH beauty trend sa mga cafe sa BGC at nagkukuwentuhan tungkol sa kani-kanilang mga pangarap habang kumakain ng lechon at umiinom ng San Miguel sa tabi ng Pasig River. Isang araw, namumula ang mukha ni Caroline nang sabihin niya sa akin, Ate, sabi ni Leah, lumalaki raw ang pangarap niya kapag kasama niya ako. Nag-iisip na raw siya ng global ideas na hindi niya naisip nang nag-iisa siya. Ganoon din ako, ate. Parang nakita ko ang tunay na pag-ibig sa Pilipinas. Naguluhan ako. Sa isang banda, masaya ako para kay Caroline. Sa kabilang banda, nag-alala ako na baka gusto lang niyang manatili sa Pilipinas dahil sa love life, hindi dahil sa negosyo. Ngunit talagang nagulat ako nang imbitahan kami ni Marco sa kanyang research lab. Ang mga researcher doon, kahit bata pa, ay napaka-professional at masigasig. Hindi lang kami gumagawa ng cosmetics. Sinusubukan naming lutasin ang problema ng balat ng tao, sabi ng isang researcher. Ang goal namin ay mag-develop ng solusyon para sa mga may problematic skin. Naramdaman ko na parang may humawak sa puso ko. Sinimulan din namin ang negosyo ng cosmetics para sa kagandahan ng tao. Ngunit parang naging puro benta at kita na lang ang iniisip namin. Gayunpaman, wala pa rin akong conviction. May matututunan ba talaga ako sa Pilipinas? Mabilis na lumilipas ang 4 na buwan at lalong tumitindi ang pressure ni Inay. At hindi ko pa alam na mas malaking problema pala ang nangyayari sa Amerika. Ngunit isang talagang hindi inaasahang balita ang narinig ko. Biglang tumawag si Inay. I-report mo kung anong ginagawa mo sa Pilipinas sa loob ng 4 na buwan. Kung walang resulta, puputulin ko na ang suporta sa kapital ng negosyo. Nagulat ako. Inay, hindi pa po tapos ang 4 na buwan. At ang dami na po naming natututunan. Anong silbi ng pag-aaral? Kumita ba kayo? May contract ba? Magbigay ka ng konkretong resulta. Ang lamig ng boses ni Inay. Mas nakakagulat pa ang sinabi niya. Nilabag mo ang pangako ng 4 na buwan kaya i-freeze ko na ang bank account ng negosyo na pinamamahalaan gamit ang mana ng lolo mo. Nagpanik kami ni Caroline. Ang pinakamasama, sunod-sunod na balita ang dumating mula sa Amerika. Naubos ang operating fund ng kumpanya dahil sa pagpunta namin sa Pilipinas. Na-delay ng 6 na buwan ang paglunsad ng bagong produkto at nagsimula ng magpahayag ng hindi pagkakontento ang mga US clients. Nagbigay ng ultimatum ang West Coast Beauty Chain, ang pinakamalaking client namin, na kung wala raw kaming bagong produkto sa Taglagas, ibibigay nila ang espasyo sa ibang brand. Ate, seryoso yan. Ang West Coast Beauty Chain ang 40% ng benta natin. Nanginginig ang boses ni Caroline. Ang pinakamasama, kumalat ang balita na naglunsad ang Blazing Beauty. Ang kalaban namin, ng produkto na katulad ng Desert Rose, pero mas mura. Nagpaplano na raw ang mga existing clients na lumipat sa brand na mas maganda ang kondisyon. Talagang nawalan ako ng pag-asa. Dahil sa paghahanap ng pagkakataon sa Pilipinas, napabayaan namin ang marketing at new product development sa Amerika at lalo kaming naitulak ng merkado. Gumastos kami ng 30,000 sa hotel,
market research, product development, at marketing sa Pilipinas. Pero sa Amerika, wala kaming naipalabas na bagong produkto at naitutulak kami ng kalaban. Kung magpapatuloy ito, siguradong malulugi kami. Tiningnan ko ang telepono ko at nawalan ako ng pag-asa. Dahil sa matinding stress, nagkaroon ako ng matinding contact dermatitis sa mukha at leeg, pula, namamaga, at hindi ako makalabas ng bahay. Pumunta ako sa doktor sa Pilipinas at sinabi niya, stress atopy po ito. Kakailanganin mo ng steroid treatment at sapat na pahinga. Aabuti ng at least 5 linggo. Talagang nawalan ako ng pag-asa nang makita ko ang sarili ko sa salamin. Paano ako magmi-meeting ng ganito ang mukha ko? Gayong nagpapatakbo ako ng negosyo ng cosmetics. Namamaga ang buong mukha ko at hindi ako makaharap sa tao. Ngunit doon nangyari ang unang pagbabago. Sa aking kawalan ng pag-asa, dinalhan ako ni Marco ng natural calming serum na inilabas niya. Nagulat ako nang makita ko ang business card na iniabot niya. Nakasulat doon, Marco de la Cruz, CEO, Skin Tech Lab. Si Marco pala ang CEO. Hindi ako makapaniwala. Si Marco de la Cruz pala talaga ang nagtatag at CEO ng cosmetic startup na Skin Tech Lab. Nagtapos siya ng geology sa kolehiyo at nagtrabaho sa Research Institute ng isang malaking kumpanya sa loob ng 3 taon. Ngunit nagkaroon siya ng matinding atopy noong late 20s niya at nagsimula siyang mag-aral ng sarili niyang problema sa balat na hindi nalulutas ng existing products. Nagtrabaho ako sa cosmetics industry pero nagkaroon ako ng despair dahil hindi ko magamot ang sarili kong balat. Kaya nag-resign ako 3 taon na ang nakakaraan at nagtatag ng startup. Sa simula, produkto lang ito para sa akin. Pero ngayon, tinutulungan na namin ang mga may parehong problema. Ipinaliwanag din niya kung bakit simple ang suot niya. May mga pagkakataon na hindi mo maipagyayabang ang negosyo. Pero higit sa lahat, naniniwala ako na ang taong may tunay na kakayahan ay titingnan ng substance, hindi ang brand o appearance. Gaano po kalaki ang kumpanya ninyo? Tanong ko nang maingat. Ngumiti si Marco at sumagot. Maliit pa, 12 empleyado lang. Pero ang benta namin noong nakaraang taon ay 2 milyong piso at ang goal namin ngayong taon ay 800 milyong piso. Nagva-viral ito sa Pilipinas bilang isang brand na specialized sa problematic skin. Naghahanda rin kami para pumasok sa Amerika at kung makakakilala kami ng partner na tulad ninyo, wala na akong mahihiling pa. Noon ko lang napagtanto. Ang innovative Philippine technology na hinahanap ko ay nagsimula pala sa tunay na pangangailangan ng isang individual. Iyon ang tunay na innovation. Ang pangalawang pagbabago ay mas nakakagulat. Ang balat ko na gumamit ng natural fermented calming serum ni Marco ay biglang gumaling sa loob ng 5 araw. Noong unang gabi inilagay ko ang serum. Kinabukasan, humupa na ang pamumula. Noong pangalawang araw, halos nawala na ang pangangati. Noong pangatlong araw, humupa na ang pamamaga at noong ika-5 araw, bumalik na sa normal ang balat ko. Nagulat maging ang doktor sa Pilipinas. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kabilis na paggaling. Karaniwan, kahit gumamit ng steroids, aabuti ng 1 linggo. Ang nanonood kay inay sa video call ay nawala ng imik. Talaga bang ganoon kagaling ang teknolohiya ng Pilipinas? Unti-unti nang nayayanig ang puso ni inay nang makita niya ang unti-unting pagaling ng mukha ko na hindi gumaling kahit ilang buwan ginamot sa Amerika. Ang pangatlong pagbabago ay nagmula kay Caroline. Habang nagre-research sila ni Leah Gonzalez sa Philippine Cosmetics Market, may nakita silang nakakagulat na discovery. Ate, nag-survey kami ni Leah sa mga subscribers at napakataas ng porsyento ng mga Pilipinong nakatira sa Amerika na gustong bumili ng mga Philippine Cosmetics. Tuwang-tuwa si Caroline. Ginagamit ni Leah ang lahat ng kanyang expertise at network sa cosmetics para tulungan kami. Ang dami kong natututunan sa market research kasama si Caroline. Lalo na sa pag-unawa sa needs ng US market. Malaking tulong siya. Si Marco at ako ay nagsimula na sa pag-develop ng unang collaboration product. Ang pangalan ay Sensitive Care Serum. Isang innovative solution para sa balat na pinagsama ang fermentation technology ni Marco at ang US market know-how ko. Sa proseso ng pag-develop, ang dami kong natutunan. Kung paano pinagsama ang tradisyonal na fermentation technology ng Pilipinas at ang modernong siyensiya. At kung paano ginagawa ang personalized cosmetics. Talagang iba sa paraan ng paggawa ng cosmetics na alam ko. Ang ganitong teknolohiya, talagang competitive sa US market. Lalo ako nagkaroon ng conviction. Sa wakas, natapos ang produkto.
at ipinakilala ito ni Leah sa kanyang channel sa titulong Himalang Collaboration ng US Beauty Expert at PH Startup CEO. Umabot sa 100,000 views ang video sa loob lang ng isang araw. Lalo na ang bahagi kung saan tapat kong ikinuwento ang karanasan ko sa pagpapagaling ng atopy ay nagbigay ng malaking inspirasyon. Nagsimula itong mag-viral sa Amerika at Pilipinas ng sabay-sabay. Umabot sa 100,000 ang unang benta at 1,500,000 sa loob lang ng isang buwan na ikinagulat ng beauty industry sa dalawang bansa. Sabay-sabay kaming nakakuha ng offer mula sa Sephora ng Amerika at sa lokal na beauty chain ng Pilipinas. Tuwang-tuwa kami ni Caroline. Pakiramdam namin, natagpuan na namin ang susi sa tagumpay. Ngunit nang tawagan namin si inay at ibalita ang tagumpay, iba ang reaksyon niya. Malamig. Mabuti at nagtagumpay kayo. Ngayon, umuwi na kayo. Naabot nyo na ang goal. Wala na kayong dahilan para manatili diyan. Pero, inay, simula pa lang ito. Gusto pa naming mag-develop ng mas maraming produkto. Sabi ko. Ngunit matigas si inay. Hindi. 1 taon at kalahati na akong naghintay. Ngayon, palakihin niyo ang tagumpay na iyan sa Amerika. Kung hindi kayo uuwi sa susunod na linggo, puputulin ko na talaga ang komunikasyon, sabi rin ni Caroline. Inay, ang dami ko pang project na gustong gawin kasama si Leah. At napakabubuti ng mga tao rito. Ngunit sabi ni inay, ipapahamak mo ang buhay mo dahil sa pag-ibig? Hinding-hindi. Talagang nawalan kami ng pag-asa. Sa wakas, nagsisimula na kaming magtagumpay. Pero gusto na naman ni inay na umalis kami sa Pilipinas. Ngunit doon namin naisip ang isang idea. Gumawa kami ng isang espesyal na plano. Imbitahan si inay sa Pilipinas para personal niyang maranasan ang lahat. Inay, pumunta ka dito. At tingnan mo kung anong ginagawa namin sa loob ng 10 araw. Kung tumutol ka pa rin pagkatapos niyan, uuwi kami. Sabi ko nang maingat. Bakit ko pa sasayangin ang oras ko? Tumanggi si inay sa simula, ngunit nagpakita ng katalinuhan si Caroline. Inay, bilang isang businesswoman, natural lang na tingnan mo ng personal ang merkado. Tingnan mo kung bakit kami nagtagumpay dito. Sa wakas, sumakay si inay sa eroplano patungong Pilipinas. Ngunit bago iyon, may nangyari na talagang nakakagulat. Maingat kaming nagplano para kay inay na nabuhay sa Arizona Desert. Pinili namin ang Palawan bilang unang destinasyon. Akyatin namin ang isang sikat na mountain trail sa umaga, kasama si inay. Habang hinihipan ng malamig na hangin ang kanyang mukha, nagreklamo si inay. Ano bang pinapanood ko sa hirap na ito? Ngunit nang makita niya ang tanawin ng mga arkipelago na sinisinagan ng araw sa tuktok, nawalan siya ng imik. Iba talaga ang ganda. Ibang-iba sa kapatagan ng Arizona. Ang mga ganitong natural na tanawin, napakaganda pala. Sa kainan, habang pinapanood niya ang mabagal na pagluto ng adobo sa clay pot, nagpakita si inay ng kuryosidad. Ang lutong ito, ibang-iba talaga. Ibang-iba sa steak ng Arizona. Lalo na nang kainin niya ang sweetened local pickle kasamang adobo, nagulat siya. Hindi ko inakala na magiging ganito kasarap ang kombinasyong ito. Nakakagulat na ang taong hindi sanay gumamit ng chopsticks ay naging magaling agad. Sunod, sa isang coconut plantation sa Bohol. Habang tinitingnan niya ang malawak na taniman ng niyog, malalim siyang huminga. Ang ganitong sistematikong farming, talagang scientific. Namangha siya habang tinikman ng buko juice at coconut meat. May ganito palang unique na lasa. Matamis, pero may pait din, kakaiba. Habang lumilipas ang pangalawa at pangatlong araw, naramdaman ko na unti-unti nang nagbabago ang ekspresyon ni inay. Ang ekspresyon niyang gusto ko nang matapos at umuwi ay unti-unting napalitan ng kuryosidad. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari noong 5 araw. Binisita namin ang research lab ni Marco at personal na nakita ang proseso ng paggawa ng produkto. Nagulat si inay nang makita niya kung paanong pinagsama ang tradisyonal na fermentation technology ng Pilipinas at ang cutting-edge science. Ang ganitong high-tech at sincerity na pinagsama. Kaya pala kayo nagtagumpay ngayon. Kinabukasan, pumunta kami sa isang traditional spa para maranasan ang kultura ng wellness ng Pilipinas. Pagpasok ni inay sa mainit na steam room, gusto niyang lumabas agad. Masyadong mainit, sabi niya. Ngunit nang sinabi namin na magtiis pa siya ng kaunti, kinaya niya kahit pawis na pawis. Paglabas niya, nagulat siya. Ang gaan sa pakiramdam ng katawan ko. Lalo na nang humiga siya sa volcanic mud bath. Sabi niya, kailan pa huling nagpahinga ang tuhod ko?
Parang lumilipad ang lahat ng pagod ko sa bukid sa Arizona. At habang kumakain ng buko pie kasama ang mga matatandang Pilipino, nagtanong siya, bakit ang bango ng pie na ito? Namangha siya habang umiinom ng malamig na halo-halo. May ganito palang matamis na inumin. Habang umiinom ng mainit na salabat sa lounge, sabi ni Inay, ang sarap talaga sa pakiramdam na gumaganda ang katawan. Dapat introduce ang ganitong kultura ng wellness sa Amerika. Talagang nagulat ako sa reaksyon niya. Noong gabing iyon, tinawag kami ni Inay at pinaupo at nagsalita siya ng mga salitang talagang nakakaantig ng puso. Mga anak, mali ako. Talagang mali ang Inay. Nanginginig ang boses ni Inay. Ang Pilipinas ay mas advanced at mas maganda kaysa sa inakala ko. Ang pagkain, ang mga tao, lahat ay kahanga-hanga. At higit sa lahat, mukhang masaya kayong dalawa dito. Tuwang-tuwa kami ni Caroline. Mukhang naiintindihan na kami ni Inay. Kinaumagahan, sa airport, sinabi ni Inay ang mas nakakagulat na salita. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Naiintindihan ko na kung bakit sentro ng PH Beauty ang Pilipinas. Nag-atubili siya at gusto ko ring manatili pa rito ng kaunti para tulungan kayo. Maayos namang pinamamahalaan ng manager ang negosyo sa Arizona. Inay! Sabay kaming sumigaw ni Caroline. Pakiramdam ko, nagbigay ng bagong pagkakataon ng Pilipinas sa ating pamilya. Subukan ko ring maging Pilipino. Naluha ako nang makita ko si Inay na tumatawa habang sinasabi iyon. Pagkatapos noon, tuluyang nagbago ang buhay ng aming pamilya. Talagang nanatili si Inay sa Pilipinas para tulungan kami. Nagpakita siya ng malalim na interes sa pagsasama ng tradisyonal na kultura ng Pilipinas at modernong teknolohiya. At sinabi niya, ang ganitong fusion, ang tunay na innovation. Si Marco at ako, na nagsimula bilang business partners, ay naging life partners na ngayon. Naakit ako sa kanyang sincerity at expertise. At masaya ako sa kanya dahil kinikilala niya ang aking praktikal na business sense. Si Caroline at Leah naman ay nagpropose na rin ng kasal. Sinabi ni Leah, lumalaki ang pangarap ko kapag kasama kita. Nag-iisip ako ng global ideas na hindi ko naisip nang nag-iisa ako. At sumagot si Caroline, ganoon din ako. Parang nakita ko ang tunay na pag-ibig sa Pilipinas. Ang Sensitive Care Serum ay umabot sa 1,200,000 na benta sa Amerika at Pilipinas sa loob lang ng 3 buwan. Naging bestseller ito sa online stores, pati na rin sa Sephora at sa lokal na beauty chain. Nagdesisyon si Inay na mamuhunan. Sinabi niya na invest niya ang bahagi ng kapital ng negosyo sa Arizona sa pagtatatag ng local corporation sa Pilipinas. Ngayon, ang future ng ating pamilya ay ang maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ngayon, namumuhay ang aming pamilya sa pagitan ng Maynila at San Francisco. Ang Desert Rose ay naging US-Philippine collaboration brand at ang benta namin noong nakaraang taon ay lumampas sa tima 1 million. Higit sa lahat, tuluyan kong binago ang pananaw ko na mas mahalaga ang mga numero kaysa emosyon. Natutunan ko sa Pilipinas na ang produktong may sincerity at pagmamahal sa tao ang may tunay na halaga. Si Inay, ngayon, ay abala sa pagyayabang tungkol sa Pilipinas sa kanyang mga kaibigan sa Arizona. Ang Pilipinas ay talagang kahanga-hangang bansa. Ang tradisyon at modernity ay perpektong nagtutugma, sabi niya. At ang mga tao ay napakainit. Iniimbitahan din niya ang kanyang mga kaibigan sa Pilipinas. Hanggang ngayon, naantig pa rin ako tuwing naaalala ko ang mga sandaling iyon. Sa simula, minamaliit ko ang Pilipinas at may prejudice ako. Ngunit ngayon, talagang mahal ko na ang kulturang Pilipino. Nagsimula na ako mag-aral ng Tagalog at local cooking pagluluto ng adobo. Ang talagang nakakagulat ay ang sandali ng krisis, kung saan muntik na kaming magkamali sa Pilipinas, ay naging pinakamalaking pagpapala. Kung hindi ko nakilala si Marco, kung hindi nagkita sina Caroline at Leah, at kung hindi nakita ni Inay ang tunay na Pilipinas, magiging ganito kaya kayaman ang buhay ng aming pamilya? Ngayon, naniniwala ako na kapag inalis mo ang iyong prejudice at binuksan ang iyong puso para tanggapin ang bagong kultura, talagang may mga himalang nangyayari. Ang ibinigay ng Pilipinas sa aming pamilya ay hindi lang tagumpay sa negosyo, kundi tunay na kaligayahan.